Nasa 200 reklamo na ang natanggap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kaugnay ng deepfake scam. Ang pamahalaan mayroon ng binuong grupo na tututok dito at mayroon na ring bagong teknolohiya na tutulong daw sa pagsugpo ng mga deepfake at disinformation drive. Si Criselyn Catarong magbabalita. Inanunsyo ng palasyo na bumuo ang pamahalaan ng isang National Deepfake Task Force para labanan ang mga deepfake at disinformation lalo na ngayong papalapit na eleksyon. Ito'y sa pangunguna ng Presidential Communications Office na susuportahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Department of Information and Communications Technology, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya. Bukod sa nasabing task force, ipinahayag din ng pamahalaan ang bagong artificial intelligence o AI power detection tool na nabili nito. Sa press briefing sa Malacanang nitong Huwebes, sinabi ni CICC Undersecretary Alex Ramos na ang nasabing pagsisikap ay bahagi ng multisectoral campaign para bigyang kapangyarihan ang publiko laban sa tumataas na banta ng mga deepfake. Hindi na ho natin isa-centralize ang pag-decide whether it's deepfake or not. We would like to have a community standard for this. Independent fact-checking na ibibigay natin sa civil society. Okay? Lahat po ito ay ginagawa natin para proteksyonan ang integridad, ang kalidad ng ating nalalapit na eleksyon. Dagdag ni Ramos, nakuha ng gobyerno ang AI tool mula sa Singapore-based na kumpanyang Ensign kung saan nakabili na ang bansa ng 500 lisensya sa halagang 2 milyong piso. Isinalaysay ng opisyal na ang bagong tool na pinapagana ng AI ay ipamamahagi sa mga accredited institution para tumulong sa pagberipika ng deepfake content sa loob ng 30 segundo. Kabilang dito ang mga election watchdog tulad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, ilang universidad at iba pa. It is a tool that is naka-install siya sa laptop, sa computer, no? So when there is a community gathering at may nai-report na mukhang kaduda-duda ang content, ito ho ay kanilang isasalang sa tool na ito, no? Within 30 seconds, it will be determined if it's a deepfake. Ang software gayon pa man ay hindi pa magagamit sa pangkalahatang publiko dahil sinusuri pa rin ng mga opisyal ang proseso ng seguridad at akreditasyon nito. Kaugnay nito, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na inilunsad ng PCO at CICC ang Hotline 1326 bilang opisyal na anti-scam reporting channel ng bansa. Collaboration with CICC Scam Watch Filipinas for anti-scam and deepfake education campaigns, and supplying news and encouraging agency contributions to the eGov app. Sa ganitong paraan ay matutulungan ang mga Pilipino na maiwasan ma-scam at malabanan ang paglipanan ng fake news. Pwede ring mag-ulat ng mga insidente ang mga biktima ng mga scam at peking content sa pamamagitan ng e-report function ng eGov app. Ito raw ay nagbibigay daan sa mga user na magsumite ng mga kahina-hinalang link para sa investigasyon. Iniulat naman ng CICC na nasa 200 reklamo ang kanilang natanggap kaugnay ng deepfake scam at misleading content. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Catarong, SMNI News.